Magandang gabi po sa inyong lahat at mga kabataan, salamat sa pagkakataon muli na makabisita dito sa Subic Bay Baptist Church. Salamat po Pastor Odek, Pastor Roel at sa mga pastors and kabataan na dito. I hope you will enjoy the Word of God and this Teens Night. It's very special sapagkat ito ay second anniversary. Nawa ang Panginoon ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan and the Lord will continue to speak to the hearts of every young people and people who feel young dito sa Subic Bay Baptist Church. Let's stand and let's open our Bibles to the book of Haggai. Haggai chapter number 1. Again, I would like to say thank you for allowing me to speak this Teens Night. Haggai chapter number 1, verse number 1 to 6. And it is a privilege, isa pong pribilehyo at karangalan ang makaharap sa inyo ngayong gabi. Privilege and karangalan. Haggai chapter number 1, verse number 1 to 6. Let's read all together. I'll read verse 1, you'll read verse 2, and sabay-sabay sa verse number 6. Andiyan na ba kayo? Masaya ba kayo ngayong gabing ito? Amen. Parang mahina. Masaya po ba kayo ngayong gabing ito? Amen. Haggai chapter number 1. The Bible says, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek the high priest, saying, Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Altogether, verse number 6. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng awa at habag, biyaya, Panginoon, sa inyo pong trono. Dalangin po namin, Panginoon, nawa, kayo pong patuloy na sumama, Panginoon, sa amin ngayong gabi. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming puso't isipan. Bigyan niyo po kaming pusong mapagpakumbaba. Nawa, Panginoon, ay ang mga kabataan dito ay matuto at mabago ng inyong salita. Ako po'y naniniwala na kahit kabataan, Panginoon, ay maaari po kayong kumilos. Nawa, Panginoon, ang Banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo ang maitaas, maipangaral at makita sa mensahe. At dalangin din po namin, Panginoon, muwi, Panginoon, kami sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar, na bitbit, dala-dala, Panginoon, ang inyong pong salita, na may desisyon din, Panginoon, na may gawin, Panginoon, especially sa inyong gawain. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, maunawaan ang inyong salita ng malinaw at ang inyong pong mga salita ay maipangaral ng may buong katapangan, katotohanan. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapunaw tayong lahat. Again, thank you sa pagkakataon na maging kabahagi ng Teens Night. Ako po ay si Brother Dean Algie Medrano at ang inyong pong lingkod sa lugar ng Costa Rica, Central America. At by the grace of God, ay tayo po ay nakapag-start na ng gawain and nakabalik dito sa Philippines for some reasons. At saka, Lord willing, this year we'll be getting married so that next year we'll be launching out to the deep. Okay. No Escape and Recharge, Teens Night. Second anniversary. Again, salamat sa ministry na ito. Okay, sabihin nyo sa inyong mga katabi, huwag kang maingay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang pasaway. Makinig ka. Okay. Kasi gusto ko na ang bawat isa makinig. Gusto ko ang bawat isa matuto ng salita ng Diyos. Alam ko po na kahit kayo kabataan, na kahit kayo teen pa lang,
maiintindihan nyo yung salita ng Diyos sapagkat may Jesus Christ kayo sa inyong puso't isipan. Okay? Haggai chapter number 1. Alam niyo po yung Haggai ay very parang medyo hindi natin nababasa sa Bible sapagkat ang kwento ni Haggai may maikli lamang. Isa ito sa mga pinakamaikling book sa Bible. Ito ay 2 chapters lamang. Pero makikita niyo po ang story natin dito and later I'm gonna explain to you. Alam niyo po, during the Old Testament time, ang temple ay isa sa pinakamahalagang part sa Bible. Ito ay kung saan ang Panginoon ay nagdodwell. It is the center ng worship. Ito yung lugar na kung saan ang mga tao ay talagang pumupunta at very special ang temple sa Bible. Because paano ka makapag-sacrifice, paano ka makapag-offerings, paano masasamba yung Panginoon. If walang temple, so very important yung temple, especially sa Old Testament times. But what if walang temple? What if walang place na kung saan makakapag-sacrifice? Yan po yung sitwasyon ng mga Israelites during that time. Balik tayo sa konting history, Yung Israel, nasakop yan ng Babylonian Empire. Itong Babylonian Empire na ito ay kinuha lahat ng yaman. Lahat ng yaman ng mga Israelites, even lahat ng mga materyales, lahat ng gamit, lahat ng items sa temple. Bakit? Kasi during that time, nakatayo yung pinakamaganda, pinaka-extravagant, pinakamatindi, at pinaka-tourist attraction na structure during that time. What was that? The Temple of Solomon. Solomon, it took him years and years and years for him to build the temple. Because he wanted it to be very special for the Lord because it was his offering for God. But after years and years and years, bumagsak. Hanggang sa eventually, sinakop ng Babylonian Empire yung Israel. At lahat ng yaman na nandun, ginto, pilak, lahat ng mga special woods, special items, kinuha ng Babylonian Empire. At hindi lang yung materyales ang kinuha ng Babylonian Empire. Pati yung mga tao, pati yung mga Hudyo. So ibig sabihin, yung mga Hudyo, sabi ng Bible, for 70 years, imagine, 70 taon naging alipin sila ng mga Babylonians. Ano po yung ibig sabihin ng pagiging alipin? Yung pagiging alipin, ibig sabihin wala kang karapatan. Pag sinabi niyang, pumunta ka doon sa Olongapo, ng lakad, pupunta ka. Pag sinabing, lumangoy ka sa Subic Bay hanggang Corridor, gagawin mo sapagkat wala kang karapatan. Pag sinabing, kainin mo to, kakainin mo. Pag sinabing, kung anong utos na sasabihin sa'yo ng mga Babylonians, gagawin mo sapagkat wala kang karapatan. Sila yung tagalinis, lahat ng mga mayayaman. Isipin nyo yung mga Hudyo na mayayaman, isipin nyo yung mga Hudyo na may kaya, isipin nyo yung mga Hudyo na maayos. Lahat yun, nawalan sila ng rights. Naging alipin sila ng 70 taon. Kaya nyo ba yun? Sino may kaya? Taas ang kamay. Halos parang walang may kaya. Isipin nyo, 70 years kang alipin. Isipin nyo, 70 years kang walang karapatan. Wow! Hindi ka pwedeng pumili. Hindi ka pwedeng magsabi. Hindi ka pwedeng magreklamo. Hindi ka pwedeng gumawa ng gusto mo sapagkat wala kang karapatan. Yun po ang sitwasyon ng mga Israelita during that time. But eventually, nagkaroon ng awa ang Panginoon. Isipin nyo, wala silang karapatan. Hanggang dumating sa point na ito, mga Hudyo na ito, sinamba na yung mga Diyos ng mga Babylonians, inadapt na nila, nakalimutan nila ang Diyos. Pero that time, ang puso ng Diyos, nais ng Diyos na ang mga taong ito bumalik sa Kanya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ano kayang ginawa ng Diyos? Sabi ng Bible, ang Diyos nagpadala ng mas malakas. Ano po yung mas malakas? Mas malakas na imperyo. Mas malakas na bansa. Mas matitinding tao. Ano yun? Persian Empire.
Unang-una, para i-fulfill yung prophecy ng Panginoon. But pangalawa, para palayain. Imagine, sabi sa Book of Ezra, itong si King Cyrus na leader at hari ng mga Persian Empire ay hinipo ng Diyos. Kinausap ng Diyos yung kanyang puso. Para ano? Palayain ang mga Israelites. Palayain ang mga Hudyo. At ano po nangyari? For this one reason. And what is that? To rebuild the temple of God. Ganon kahalaga ang templo ng Diyos. Ganon kahalaga ang templo para sa Panginoon. Imagine, God sent an empire, a cruel empire, just to free these people, just to give them liberty. For one reason, to rebuild the temple. Wow! Isipin niyo po itong si King Cyrus. Hindi ito naniniwala sa Diyos. May sarili itong Diyos. Pero ang Diyos ng Israel, kinuha at kinausap si King Cyrus para palayain ang mga Israelites. Dumating sa point, pinalaya. Imagine, 70 years kang alipin, pinalaya ka ng Diyos. Bumalik sila sa Jerusalem, nag-try sila mag-rebuild ng temple. Lahat ng mga taong ito ay masaya. Although, hindi ito tinatawag na sobrang dami, konti lang. Kaya nga tinatawag na remnant. Ano? Sinabi nila, ako, sige, sasama ako. Sabi ng Bible, sabi ng mga scholars, almost 50,000 lamang yung pumunta. So, yan tinatawag ng Bible na remnant. So, nagpunta sila sa Jerusalem, nag-start sila mag-rebuild ng temple, hanggang sa eventually nagkaroon ng problema, hanggang sa eventually nagkaroon ng mga pagsubok, hanggang sa eventually nagkaroon ng mga obstacles, tumigil ang construction, ang rebuilding ng temple. At diyan na pumasok ang storya ni Haggai. Diyan na pumasok ang mensahe ni Haggai sa mga taong ito. And I hope itong mensahe ni Haggai will stir our hearts. And I hope itong mensahe po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay patuloy na kumilos sa ating puso. Ang sabi ng Bible, verse number 1, sa Bible says, in the second year of Darius. Imagine, dito, makikita natin na yung nagpalaya sa kanila, si King Cyrus. But this time, a different king. Iba na yung nagre-reign. Si Darius na yung nagre-reign. At sabi ng Bible, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, in verse number 2, the Bible says, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Imagine, ito yung sinasabi imagine, si Haggai, kinakausap ng Panginoon, at sabi ng Diyos kay Haggai, itong mga taong ito, nagsasabi sa akin, hindi pa ito yung panahon para tapusin yung templo. Imagine, ano yung ibig sabihin nito? Sabi ng Bible, after 14 years, 14 years, natigil, natenga yung construction ng temple. Natenga yung construction nitong lugar na ito. Ibig sabihin, ang sabi ng Bible, itong templo na ito, itong structure na ito, itong parang simbahan na ito, kinakalawang na. Nilulumot na. Imagine, pinadala po sila doon ng Panginoon. Naalala natin, pinalaya sila ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem upang i-rebuild ang temple. At sabi sa Book of Ezra, sinubukan nilang i-rebuild yung temple, nandun yung mga foundations, then eventually, nagkaroon ng problema, then eventually, unti-unting nawawala yung mga trabahador. Unti-unting nawawala yung mga construction workers. Unti-unting nawawala yung tunog ng martilyo. Unti-unting nawawala yung tunog ng lagare. Kasi nawawala yung mga tao. And sabi dito, 14 years
14 na taon, natenga ang construction sa temple. And this time, kinakausap ng Panginoon ang mga taong ito through Haggai. At sinasabi ng mga taong ito sa Panginoon, sinasabi nila sa Diyos mismo, Lord, this is not the time. Hindi pa ito yung panahon para tapusin yung templo. Wow! Ano yung mensahe? Ano yung nangyayari dito? Ibig sabihin na itong mga taong ito nakikipag-bargain sa Panginoon. Humihingi sila ng tawad. Lord, hindi pa ito yung panahon para i-rebuild yung templo mo. Lord, hindi pa ito yung oras para tapusin ang gawain mo. Lord, hindi pa ito yung panahon para bumalik kami sa ministry. Lord, hindi pa ito yung panahon para hawakan ulit namin yung martilyo, yung lagari, at mag-exert ulit kami ng lakas para tapusin namin yung templo. Bakit? Ano po yung nangyayari? Tingnan natin. Verse number 3. Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, tinan niyo po, sitwasyon, ano? Is it time for you? Ang Panginoon na mismo yung kumakausap sa mga taong ito at sinasabi ng Panginoon, is it time for you? Panahon niyo ba na manirahan, O ye to dwell in your shielded houses, na manirahan sa mga bahay na may kisame? At yung tahanan ng Diyos, parang basura. And this house lie waste. Ano yung meron? Ano yung meron? Naunawaan niyo po ba? Ibig sabihin, na yung gawain ng Diyos, nakatenga. Yung gawain ng Diyos, wala. Parang basura, tapos yung buhay nila, extravagant. Ibig sabihin pala na okay. Yung physical mong sarili, yung pinupuno mo yung oras mo, yung lakas mo, yung meron ka sa'yo. Pero yung gawain ng Diyos, yung mga ministry, yung meron ka para sa Diyos, wala. Zero. Yun po ang nararanasan ng mga taong ito. Yun ang ginagawa ng mga taong ito. Na 14 years, lalabas sila ng bahay nila, maayos yung bahay nila, panalo yung bahay nila. Sabi ng Bible, shielded houses. Pag sinabing shielded houses, ibig sabihin po nito, parang mga hari. Bahay ng mga hari. Imagine, pag shielded houses, yung bahay na may kisame, ibig sabihin, tapos na ang bahay. Tapos ang sabi ng Bible, the house of the Lord is lying in waste. The temple of the Lord is lying in waste. Yung templo, nasa basurahan. Yung templo, nakatenga. Maraming kabataan ng ganyan. Maayos. Inuubos yung oras sa iyong sarili. Inuubos yung lakas para sa sarili. Ngunit latak na lang ang binibigay para sa Diyos. Inuubos lahat para sa edukasyon. Inuubos lahat para sa pangarap. Pero kailanman hindi nangarap para sa Diyos. Pero kailanman hindi ibinigay yung best para sa Diyos. Palagi na lang ganon sa ministry. Palagi na lang ganon sa mga kabataan. Palagi na lang tayo. Pero imagine, yung lahat ng materyales, yung lahat ng meron ang mga Israelites na to, kanino galing? Sa Diyos. Dapat nga nakabihag pa rin sila. Dapat alipin pa rin sila. Dapat nandun pa rin sila sa Babylon. Dapat alipin pa rin sila ng Persian. Dapat naguhugas pa rin sila. Utos-utosan lang sila. Wala silang karapatan. But this time, they're free. At nung nakaranas ng kalayaan, nung nakaranas ng masarap na buhay, nakalimutan ng Diyos. Maraming kabataan ng ganyan. Maraming kabataan ng ganyan.
Ang sabi ng Bible, imagine, in verse number 2, sinasabi mismo ng Panginoon, these people say the time is not come. Sila mismo yung kumakausap sa Diyos at sinasabi na sa Diyos, Diyos, hindi pa ito yung panahon para tapusin ang inyong gawain. Hindi pa ito yung panahon para unahin ka. Hindi pa ito yung panahon para pagsilbihan ka. Bata pa ako, marami pa akong pangarap, marami pa akong gusto. Gusto ko pang mapaahon sa hirap ang aking pamilya. Gusto ko pang matapos ang aking pangarap. Hindi pa ito yung panahon para ilagak sa gawain mo. Ganyan ang mentalidad ng kabataan ngayon. Bata pa ako, pinaghirapan ko mag-aral, pinaghirapan kong makatapos, nagsunog ako ng kilay, sinunog ko na pati labi ko, lahat na sinunog ko para lang makaabot sa posisyon ko ngayon. Tapos itatapon ko lang, tapos magpapastor ako, tapos magmimisyonary ako, tapos uubusin ko lahat para sa inyong gawain. This is not the time, Lord. This is not the time. Lord, ang layo nang narating ko. Ang dami ko nang nagawa para sa iyo. Hindi pa, sapat na yon. This is not the time. This is not the time to be in the field. This is not the time to be in the ministry. Maraming ganyan. Lord, marami tayong excuses pagdating sa gawain, di ba po? Ang dami nating dahilan. Pagdating sa gawain, bata pa ako, bakit? Nahihiya ako, hindi ako marunong salita, hindi ako marunong mag-soul winning, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong umawit, wala akong alam sa ministry, hindi ko yan kaya. Marami tayong dahilan. Di ba po? Sapagkat ayaw talaga natin. This is not the time, Lord God. Pero tingnan kung babalikan natin, lahat ng meron sila, lahat ng mga items, materyales na meron sa kanilang tahanan, na kanilang pinakikinabangan, ay galing sa Diyos. Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Lahat ng pagmamayari natin galing sa Diyos. Huwag nating sabihin, atin to. Nagkakamali tayo. They are in the stage of refusal. They are in the stage of refusal. Nire-reject nila yung Diyos. Nire-reject nila at sinasabi nila, kaya ko to, matagumpay na yung buhay ko. Marami pa akong kailangan gawin. Marami pa akong kailangan tapusin. So many excuses. This is not the time, Lord. Yan ba yung sinisigaw ng puso mo? Abutin yung kaklase natin, share ng ebanghelyo. Lord, this is not the time. Nag-i-enjoy ako sa company nila. Nag-enjoy akong kaibigan nila. Iwanan ng mundo. Lord, this is not the time. Kung kailang sumisikat na ako, kung kailang marami na akong followers, kung kailang marami na nagla-like sa akin, saka ko pa iiwanan yung mga bagay na yan. Yung bisyo. Kung kailang okay na, saka ko pa iiwanan. Yung ministry, okay na yan. Marami namang tao dyan, marami namang involved, marami namang pwedeng mag-participate, sila na lang. This is not the time, Lord. Refusing God. What happened? Sabi ng Bible, "Thus speaketh the Lord of hosts, saying, This people say the time is not come." Ang sakit, ano? Isipin nyo, yung mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos, yung mga taong minahal ng Diyos,
Yung mga taong binigyan ng pagkakataon ng Diyos na lumaya. Eventually, after 14 years, magre-rebelde pala sa Kanya. Ang sakit. At may guts, may buong katapangan na nagsasabing, Lord, hindi pa ito yung panahon. Ganon din tayo eh. Niligtas, binago, binihisan, inayos ang buhay, inayos ang direksyon, pinagpala, eventually, tatalikod. Kakalimutan lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. This is not the time. Kaya sabi ng Bible, verse number 4, is it time for you, O ye, to dwell in your shielded houses, and this house lie waste? Now, therefore, in verse number 5, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Yung consider your ways, ang ibig sabihin po niyan, ayusin mo ang puso mo. Evaluate mo yung sarili mo. Nasaan ka na? Mukhang malayo ka na. Mukhang tumatakbo ka na. Mukhang gusto mo nang umayaw. Mukhang hinihila ka na ng mundo. Mukhang nandun ka na sa bangin. Consider your ways. Baka kahit bata ka, hindi mo pwedeng sabihin bata ka pa. Marami kang pwedeng kasamaan na magawa. Bakit? Malayo ka na sa Diyos. Kaya ano nangyayari in verse number 6? Verse number 6, ano po sabi? Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not clothed with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put into bag with host. Imagine this time, sila'y nagtatanim, pero kaunti ang inaani. Sila'y nagsisikap magtrabaho, pero kaunti ang kinikita. Sila'y sinusubukang kumain, pero tila ba walang kabusugan, walang satisfaction sa kanilang buhay. Bakit? In verse number 9, you look for much, and lo, it came to a little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste. Pinabayaan mo ang gawain ng Diyos. Pinabayaan mo ang templo ng Diyos. Kaya naman, akala mo, makakatakas ka. Hindi. No escape. Akala mo okay na yung buhay mo? Ngayon, akala mo smooth sailing lahat? Nagkakamali ka. Hindi ka makakatakbo. Hindi ka makakapagtago. Hindi ka makakatakas. Kailanman. Akala mo masarap na yung buhay mo. Akala mo okay na lahat. Pero nagkakamali ka. Hindi ka makakatakas sapagkat ang Diyos natin ay hindi bulag. Ang Diyos natin ay hindi bingi. Maaring matataguan mo yung mga tao. Maaring matataguan mo yung simbahan. Maaring matatakbuhan mo yung pastor. Maaring matataguan mo lahat ng kapatiran. But kailanman, someday, haharap tayo sa Diyos. At walang makakatakas. At walang makakapagtago. Walang maikukubli sa harapan ng Diyos. Imagine, this time, nagsisikap silang mabuhay after 14 years na masarap yung buhay nila. Pero tingnan niyo po nangyari, verse number 6. You have sown much and bring in little. Nagtatanim, pero kakaunti yung inaani. Imagine. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Parang nagtanim ka na isang puno tapos barren.
Pwede ba yun? Isipin nyo yung nangyayari dito. You have so much and bring in little. You eat but you have not. Imagine, kumakain. Siguro masarap pa yung kain, mga lamb chops. Masarap yan, masarap. Pero parang walang kabusugan. Umiinom ng tubig, pero parang walang satisfaction. At ito yung matindi. Kumikita, nagtatrabaho ka, syempre, meron kang trabaho, kumikita ka, pero parang yung bulsa, or yung parang alkansa mo butas. Nangyari na ba sa inyo yun? Bakit? Napabayaan ng Diyos. Pwede pala yun. Bakit? Napabayaan ng Diyos. Kaya mag-isip-isip ka na. Lalayo pa ba tayo? Gugustuhin pa ba nating umalis, tumakbo, umayaw, Because of mine house that is waste. Sabi ng Bible, consider your ways. Imagine, 2 beses sinabi ni Hagay. Imagine, alam niyo po si Hagay, matanda na to. Inabot niya yung glory nung temple ni Solomon this time, and this time the Lord called him at the very old age. Yet, he has only one message: consider your ways. Ayusin natin ang puso natin. Baka naman yung puso mo ay para sa mundo. Baka naman masyado nang binalot yung puso mo. Baka naman masyado nang matigas ang puso mo. Hindi ka na tinatalaban ng salita ng Diyos. Hindi ka na tinatalaban ng mga preachings. Hindi ka na tinatalaban ng rebuke. Bakit? Kasi intentionally, tinatakpan natin yung tenga natin. Sinasadya natin. Ayaw na natin. Pero kailanman, ang sabi ng Bible, kahit na gaano kasarap ang buhay nila for 14 years, hindi sila makakatakas sa judgment ng Panginoon. Panginoon po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kabataan, ay hindi lamang mapagmahal ng Diyos. Oo, siya'y punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa, habag sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, ang Panginoon natin ay justice. Lahat ho ng ating ginagawa may kaakibat. Again, sa Panginoon, may kaakibat na judgment. Kaya tingnan natin yung ating sarili. Nasaan ka na ngayon? Kamalayo na tayo sa Panginoon. Baka kaya napunta lang tayo dito sa Teens Night kasi nakikita natin yung ating crush. Or gusto lang natin makisama sa ating mga kaibigan. Wala namang mali doon, pero dapat yung motivation natin ay salita ng Diyos. Amen naman kayo, para hindi halata. Amen. Yan, para hindi naman halata. Kaya, mga kabataan, wag ho natin sanang laruin ang gawain ng Diyos. Sapagkat ang ginagawa natin ay seryoso. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos at para malugod siya. Lahat ng ginagawa natin ay dapat tinatrato natin ng buong kaseryosohan. Hindi yung papasok ka sa ministry, mamaya-maya, wala na. Hindi yung papasok ka sa ministry, magbibigay ka ng buhay, iiyak ka pa dito, tapos wala na. Hindi ganun. Once mag-commit ka ng buhay mo sa Panginoon, once may gawin kang desisyon para sa Diyos, gawin mo. Kahit na in good times or in bad times, we will stay there. Huwag sana tayo mabulag sa mga makamundong bagay. Huwag sana tayo mabulag sa mga material na bagay. Huwag nawa tayo mabulag para sa ating sarili. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, verse number 8, imagine.
Ano yung nais ng Diyos sa bawat isa sa kanila? Go up to the mountain and bring wood and build a house. And I'll take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Wow! Imagine yung biyaya ng Diyos na sa kabila ng kanilang kakulitan, sa kabila ng kanilang kapasawayan, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo at rebeldeng puso. Ang sabi ng Diyos, go up to the mountain and bring wood and I'll be glorified, saith the Lord. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo dinala dito ng Diyos, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo maparusahan ng sobra-sobra. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapilayan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan ng sobra-sobra. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay sama-samang maglingkod sa Kanya. Bata tayo, malakas tayo, marami tayong abilidad, marami tayong kapasidad, marami pa tayong oras na pwedeng magugol at magamit sa gawain ng Diyos. Imagine, ano po nangyari? Verse number 9, ye looked for much, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it, saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste. And ye run every man unto his own. Nagkaroon ng maraming gulo. Nagkaroon ng chaos. Nagkaroon ng yung mga tao ay nagnanakawan. Imagine, magulong community. Bakit? Pinabayaan ang gawain ng Diyos. Ano po nangyari? In verse number 10. Therefore, the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Wow! Yun daw lupa, wala nang nutrition, hindi na kaya makapagbigay ng nutrition na tuyo. Paano sila makakakain? Paano sila mabubuhay? Maayos ka yung bahay mo, wala namang pagkain. Maayos nga yung sarili mo, maganda nga yung damit mo, pero tagtuyot naman. Paano ka makakasurvive? Ano po nangyari? And I called for a drought. Wow. Tumawag daw ang Diyos ng tagtuyot, nagpadala siya ng tagtuyot. Ano sabi ng Bible? Upon the land, upon the mountains, upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labors of the lands. Nagpadala ang Diyos ng unlimited oil, wine, lahat ng mga basic na kailangan ng tao para mabuhay. Nagpadala ang Diyos ng tagtuyot. Paano ka makakasurvive niyan? Ano yung ginawa mo kung bakit mo naranasan yung ganitong pagpapalo? Tingnan ho natin yung ating buhay. Baka kaya minsan nagpapadala ang Diyos ng kung anumang bagay na hindi natin maunawaan sapagkat minsan malayo na tayo sa Diyos. Para gisingin niya ang ating puso. Para tulungan niya tayo na bumalik sa Kanya. Para unahin natin ang gawain ng Diyos. Go up to the mountain and build the house. I'll take pleasure in it, and I'll be glorified, saith the Lord. Ano yung solusyon? Para bumalik sa Diyos? In verse number 12. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God. Nung naranasan nila
At nung nakita nila yung sitwasyon nila, nung naranasan nila yung pait at higpit ng pagpapalo ng Diyos, sumunod sila sa Diyos. Kailangan pa ba nating maranasan ang pagpapalo ng Diyos para tayo sumunod? Akala mo makakatakas tayo? Akala nyo, pwede pala yun? Enjoyin ang kasalanan habang buhay? Nagkakamali tayo. May pagpapalo ang Diyos. At yun ang nagtulak sa kanila para bumalik sa Diyos. What happened? They obeyed the voice, the Lord, their God, and the words of Haggai, the prophet, as the Lord, their God, had sent him, and the people did fear before the Lord. Alam niyo po ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon? Obedience. Pagsunod. Kahit sa maliit na bagay, pagsunod. Ayon ng Diyos na ang bawat isa sa atin disobedient. Kahit bata, kahit kabataan, ayon ng Diyos na ang bawat isa sa atin may disobedient na puso. Anong sabi ng chorus? Yung isang chorus, obedience is the very best way to show that you believe. This is the very best way for us and for us to show we believe in God. Ano nangyari sa kanila? Pinalo sila ng Diyos. At yun ang nagpagising sa kanila. O, kausapin yung katabi nyo, gising na, patapos na, gising na. Inaantok na iba. Yun ang nagpagising sa kanila para bumalik sa Diyos. Kailangan pa ba tayong paluin ng Diyos para tayo matuto? Hindi pa ba sapat yung preachings after preachings, yung salita ng Diyos, yung reminders, yung devotion para matuto tayo? Minsan, tinatakpan natin yung ating sarili. Minsan, sinasadya natin. Minsan, ayaw talaga natin. Ayoko naman sa ministry, boring yan. Ayoko dyan, wala naman akong kaibigan dyan. Ayoko dyan, puro lang gawa, puro lang Bible, puro lang verses. Boring yan. Nagkakamali ka. Ang pinakamasarap na buhay sa mundong ito ay yung buhay na naglilingkod sa Diyos. Ang pinakamasarap na buhay sa mundong ito ay yung buhay na nagagamit ng Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, mga kabataan, wag nawa, sana tayo magkaroon ng pangarap para lang sa ating sarili o para lang sa mundong ito, kundi magkaroon tayo ng pangarap, mataas na pangarap para sa Diyos. God must be number one sa ating buhay. Sapagkat kung gagawin natin siyang pangalawa, kung gagawin natin siyang pangatlo, kung gagawin na natin siyang panghuli, darating ang tagtuyot sa ating buhay. They obeyed the voice of the Lord their God. And what happened? Nung sinunod nila yung Diyos, maraming obstacles, di ba po? Hindi nawawala yung problema. Dumating sa point na sa Bible, sa Book of Ezra, may problema, may challenges, may mga obstacles silang hinarap. But eventually, in verse number 13, pinakita ng Diyos ang pangako niya sa mga taong susunod. Ang sabi ng Bible, then spake the Lord, and spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. Yun pala, pag nasa gawain ng Diyos. Yun pala, pag sumusunod sa gawain ng Diyos. Yun pala, pag sumusunod sa mga salita ng Diyos, sa boses ng Diyos, sasamahan niya pala tayo. Ang hirap tumakbo nang walang kasama. Ang hirap lumakad sa landas na madilim nang walang kasama. Minsan matatapilo ka, minsan madadapa ka, minsan tatambling ka, minsan mahihirapan ka, minsan masusugatan ka. Bakit? Mag-isa ka. Kala mo, kaya mo.
pero hindi. Pero ang sarap pag may kasama. Ang sarap pagkasama ang Diyos. Sa bawat desisyon, sa bawat paglakad, sa bawat landas na ating lalakaran, kung uunahin natin siya. I am with you, saith the Lord of hosts. Kaya mga kabataan, tingnan natin ang puso natin. Consider your ways. Ang mensahe ni Haggai sa mga taong ito. And eventually, alam niyo po nangyari? Successfully, after few months, years, natapos yung rebuilding ng temple. Pero ang lesson dito, kailangan pa ba tayong paluin ng Diyos? Kailangan pa ba tayong pilayan ng Diyos? Kailangan pa ba tayong bugbugin ng Diyos para matuto? Sa una mo lang may enjoy yung kasalanan. Sa simula mo lang may enjoy yung mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Sa una mo lang may enjoy yung mga bagay na binibigay at ipinoprovide ng flesh, ng laman. Sa una mo lang yan, may enjoy. Ang sabi ng Bible, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Kala mo okay, pero ang katapusan niyan, kamatayan. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang puso mo. Sa school, okay ka. Sa pamilya mo, okay ka. Pero sa Diyos, kakaunti na lang binibigay. Madaming lakas ang binibigay mo para sa sarili mo. Maraming effort. Minsan nagpupuyat ka para sa pansarili mong buhay. Pero para sa Panginoon, kakaunti. Nakakahiya. Saan galing yung lakas na meron ka? Saan galing yung oras na meron ka? Saan galing yung talento, yung talino na meron ka? Hindi yan dahil sa iyo. Galing yan sa Panginoon. Kaya dapat siya ang gumamit niyan, hindi ikaw. Siya ang malugod, hindi ikaw. Si Kristo ang makita, hindi tayo. Kaya mga kabataan, nawa ang Diyos ang patuloy na kumausap sa puso't isipan natin. At ang Diyos nawa ang maghari sa buhay natin. Tumayo tayong lahat. Pikit natin ang ating mga mata. Kilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa aking buhay. Tawarin niyo po kami, Panginoon, kung napabayaan namin ang inyo pong templo. Ang aming sarili, ang gawain ng Diyos. Patawarin niyo po kung napabayaan namin kayo at nakalimutan namin kayo. Masyado po kaming nabulag sa aming sarili. Masyado po kaming nabulag sa aming kakayanan. Sa aming pwedeng magawa. Ngunit akala po namin, ayan na po ang maayos na buhay, ngunit nagkakamali po kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na nawa kayo pong patuloy na kumausap. Sa bawat kabataan, naririto, ang inyo pong salita, nawa, Panginoon, patuloy na mag-convict at maghari sa puso po namin. Pastor? Amen. Young people, you had it good tonight, just to let